Good morning guys! So this is it. Ito na yung victory weekend namin guys. And kanina umaga nagising ako 1:30. Yeah, 1:30 nagising ako dahil ang dami ko naisip about victory weekend guys na i-share ko. Na alam mo yon, parang sabi ko i-share ako ng sabi ko din na hindi siya biro guys. Hindi biro yung victory weekend. At hindi biro tong feeling ko, parang hindi ko na-expect na abot kami sa point na to at naniniwala ako na si God talaga, anyone pwede niyang gamitin, kung sino ka man, ano man yung past mo, sa purpose mo dito or sa mission niya sa mundong to guys. Wala lang, kasi parang sabi ko nga kanina paggising ko, wait lang guys, hindi na kasya. Naisip ko nga kanina na yung itong victory weekend, hindi rin siya basta-basta na parang trip mo lang. Kasi gusto mo lang maging in sa social media or may patunayan na sa kanila na ano na ako ni God, ganito. Hindi siya ganun guys. Kasi ano siya marami siyang pinagdaanan. Marami ka talagang pinagdaanan bago mo magiging may isip na i-dedicate ko na talaga kay God yung life ko, na gagawin ko talaga yung gusto niya, na ano yung plan niya or ano yung purpose niya for me. Kasi yung victory weekend, thankful kami sa victory kasi may paganito sila para i-prepare ka para sa baptism nila. Yun. And excited na ako. Sobrang excited. Even kaya nagising ako 1:30, ang dami kong naisip na gusto kong i-share sa inyo na bakit kami napapunta dito. Yung mga ganun guys. And we're not gonna do this para lang nasabihin na, uy, grabe yung ano nila, ganito, ganyan. I know in our hearts, guys, kung bakit namin tong ginagawa is para kay God talaga. As sinishare ko lang yung journey namin kasi siguro may purpose nga. And nakakatuwa kasi sa victory, bago yung baptism nila, ipe-prepare ka talaga nila, hindi lang basta-basta. Tsaka naisip ko, shucks, bago pala magganito, talagang dapat yung heart mo is sobrang dedicated ka in everything. Kasi yung sasagutan mo pa lang, hindi mo siya mahanap mo siya sa Bible, sa Google, pero may analyzation talaga kung bakit yun yung mga isasagot mo, ano yung mga thoughts mo about sa nabasa mo, ano yung mga gagawin mo para to do these things, mga ganun. Basta ganun talaga siya guys. Pero nag-enjoy din naman ako. So 7 chapters siya guys, and sabi nga parang sa panaginip ko, parang may message na gustong iparating na gagawin namin to hindi lang para maki-in or maka-earn ng respect or kung ano man na for the social media lang dahil or trip lang namin. Kasi bago ka makapag-decide talaga na gawin yung purpose mo sa mundo to or ano yung gusto ni God na gawin mo sa mundong to guys, grabe namang hirap ng experience talaga, no? Yung talagang dudurugin ka. Ang mahal ng experience, guys. Sobrang mahal. Sobrang mahal. Sobrang mahal ng experience. Pero It's super... your real life tuition. Yeah, totoo. Pero worth it yan. Sabi nga nila, bandang huli, guys, di mo lang siya may fulfill kasi may pinagdadaanan ka. Pero it's all worth it. Totoo, oo. Yun nga sabi ko nga sabi ni Heinz, di ka makakapag ganito daw kapag wala ka talagang experience na sobrang tindi talaga. Yung iba, billion pa, milyon, ang daming pinagdaanan bago matuto guys. Pero, syempre, ayaw na natin umabot doon. Kanya-kanya naman tayo ng calling, kanya-kanya tayo ng purpose. So, mahal talaga kaya nga, diba, totoo, doon na napapanood namin, ang mahal ng experience, milyon talaga, billion, yung life experience talaga. Kasi, doon ka talaga matututo. Minsan magkakamali ka muna, malulugi ka muna, pero ibig sabihin kapag nag-take ka talaga ng risk. Lumalabas ka sa comfort zone mo. Kasi, na-experience mo yung mga ganong bagay diba? At hindi lahat may lakas ng loob. At willing i-correct, willing mag-fail, willing lahat guys ng erinega na. Kaya guys, huwag kayong matakot magkamali. Like ko sinasabi sa inyo.
Kaya lang naman yung iba natatakot magkamali kasi natatakot sila husgahan ng mundo. Yun lang naman. Kasi ako ilang beses na ako nagkamali pero wala akong pake. Kasi alam ko yung ginagawa ko and I know, andyan si God. Lalo na nung pinagdaanan namin. Pero tama rin si Daddy na hindi ka magiging dedicated ng sobra rin talaga kapag wala talagang pang nangyayari ng sobra sa life mo. Like kami guys, kilala nyo naman kami. Come and go lang kami sa church before. Pero ngayon, dati na pinapanood lang namin yung tapos sa Victory Week, nanonood lang kami ng mga baptism nila, ganyan. Tapos aalis na rin tayo, di ba? Parang okay, congrats, papalak pa kami, goodbye, alis na kami. Tas, pero ngayon, iba. Maintindihan namin yung mga nauna na at kami na alam namin yung feeling ngayon, guys. Ganun pala yun. And ayun, gusto ko lang kayo isama sa journey na to kasi alam niyo naman very transparent ako sa inyo at nag-share ako sa inyo kasi ito yung realidad ng buhay. Yes, Daddy? Tama, di ba? Pag Victory Weekend, baptism, start pa lang ng walk mo with God. Start pa lang. Start pa lang yun. Parang next chapter ng life Yes. natin to. Yes. Kaya gusto ko sa inyo i-share natin kung ano yung magiging thoughts ko. Magiging, Let's see what promise God guys, has in store for yeah, us. magiging transparent ako sa inyo. Sasabihin, magiging open ako sa inyo sa mga pagdadaanan ko. Whether bad or good yan. Except sa mga breakdowns ko. Siyempre, personal ko na yun. Kasi personal namin ni God yun. Pero yung mga may experience ko, everything, yung mga thoughts ko of the day, yung mga ganyan pinagdadaanan ko ngayong araw na to, magiging transparent ako kasi gusto ko rin kayo isama. And kung if ever gusto nyo rin sumama sa amin, na isama nyo kami sa PM nyo lang ako, meet tayo. And if ever lang guys na gusto nyo ng guidance from us, whether single ka, couple kayo, or parent, ganyan, 'di ba? Yeah. Kahit ano guys, let us know, pwede tayo mag-meet, and kung gusto nyong isama nyo rin kami sa pag-walk nyo with God, or kung may mga hindi kayo maintindihan, gusto nyo ng guidance guys, let me know, willing akong tulungan kayo at pwede tayo mag-meet, ganyan, tapos sharing tayo. Don't worry guys, hindi naman natin yan i-broadcast or iba naman yun, kasi iba na yun guys eh. At na-realize ko na itong Victory Weekend, yung baptism na to, kakalimutan mo talaga yung past mo. Ito na yung bagong ikaw, guys. Bagong The ikaw. old has died and the new has come. Pero yung mga taong balik na balik ng past mo, hayaan mo sila. Importante alamin na sa puso mo at si Lord kilala ka. So, yun lang guys. Excited na ako sa new chapter or next chapter ng life namin with God. Talagang, syempre guys, pero sabi ko yun, di pa naman tayo magiging perfect guys. I mean, iibahin mo na yung practice mo before sa ngayon guys, okay? May magkakamali pa rin tayo, hindi naman din promise ni God na magiging perfect yung buhay natin pag nandoon tayo sa Kanya, okay? Hindi ganun guys. Sa mo lang din yun, personal mo lang din na gusto mo rin mag-change, na itama yung mga mali mo or naging pagkakamali mo, pero tao pa rin tayo God guys. will continue to work in our hearts. Yes, totoo yan guys. Every day it's a learning process. Parang parent yan. Every day. Diba sa anak natin nagdi-deal tayo, pero importante yung past, wala na yun ngayon, babaguhin mo na everything, yung mga practice mo. So ayun lang guys.